Magandang araw sa iyo. Handa ka na bang sumisid ng malalim sa mga material na ibinahagi mo sa amin? Kasi ang paksa natin ngayon, pamilyar ang 10 utos. Pero titingnan natin sa isang anggulong, baka hindi mo pa nasusubukan. Galing to sa isang dokumentong teolohikal na ang buong layunin talaga ay ipakita kung paano si Jesus ang sentro. Siya ang katuparan ng bawat isa sa mga utos. So ang misyon natin, himayin yung mga pangunahing ideya nito. Kasi hindi lang pala to listahan ng mga bawal, di ba? Ipinipinta nito ang mga utos bilang isang parang battlefield sa isang cosmic na tunggalian sa pagitan ng Diyos at ni Satanas. At si Jesus ang bida. Okay, game, simulan na natin to. So yung unang malaking idea yung pag-reframe ng kwento ng Exodus. Sinasabi na para maintindihan natin yung 10 utos, kailangan balikan yung unang linya. Ako ang Panginoon mong Diyos na naglabas sa iyo sa lupain ng Ehipto. Pero hindi raw ito tungkol sa literal na Ehipto. Paano to pinalalalim ng source? What's fascinating here is yung paggamit agad ng metaphor. Ayon sa pinag-aaralan natin, ang Ehipto ay simbolo. Simbolo ng lupain ng kadiliman. Ito raw yung kaharian kung saan si Satanas ang paraon. At lahat ng tao, alipin, pero hindi ng paggawa ng piramid, kundi alipin ng kasalanan. Sa framework na yan, si Jesus ang gumanap bilang ang dakilang tagapagpalaya. Parang modernong Moises, no? Na naglalabas atin mula sa pagkaaliping yon. Okay. So yan pala yung pundasyon. Kaligtasan muna bago yung mga utos. Paano nito binabago yung pagtingin natin doon sa unang dalawa? Sambahin lamang ang Diyos at huwag kang sasamba sa ibang Diyos. Ikinokonekta ito ng teksto ng direkta sa mismong pinagmulan ng kasalanan. Ano ba raw yung original na kasalanan ni Satanas? Pagsamba sa sarili? Yung pagnanasang maging katulad ng Diyos? At ito yung tukso na inialok niya kina Adan at Eva sa hardin, magiging katulad kayo ng Diyos. At yan din yung eksaktong alok na binigay niya kay Jesus sa ilang. Yung lumuhod ka sa akin at ibibigay ko sa iyo ang lahat. Eksakto. Ang buong konsepto ng idolatria, ayon sa pananaw na ito, ay nagsisimula sa paglalagay ng sarili o ng ibang bagay sa trono na para lang sa Diyos. So hindi lang pala tungkol sa mga ribulto. Ang pinakaugat ng idolatria, base sa tekstong to, ay pride. Yung kagustuhang maging sarili mong Diyos. At yan mismo yung ibinulong ni Satanas sa hardin. Grabe, binalik niya sa simula. Exactly. At yan din ang naging sentro ng tukso kay Jesus sa ilang, which leads to a fascinating, kahit na hangal na thought experiment na pinopropose ng teksto. Dito nagiging sobrang interesante. Nag-aalok nga ang teksto ng isang hypothetical na tanong. Paano kung lumuhod nga si Jesus kay Satanas noon? Anong mangyayari? Siyempre, sinasabi ng teksto na imposible ito. Pero para lang maipakita yung bigat ng sitwasyon, ano raw yung mga posibleng kahinatnan? Tinawag ngang isang imposible at hangal na tanong ito ng mismong teksto kasi ang salita ng Diyos ay katotohanan. Hindi pwedeng magsinungaling. Pero sige, for the sake of argument, inilatag yung mga resulta. Una, kung ang salita ng Diyos ay pwedeng maging kasinungalingan, yung space-time, yung buong sansinukob, na ayon sa argumentong ito ay pinananatili ng kanyang salita, ay bigla na lang maglalaho. Mawawala. Wow, sandali lang. Space-time. Medyo science fiction ang dating yan para sa isang theological text. So ang sinasabi ba ng source, yung mismong pisikal na realidad natin, yung universe, ay nakasabit sa katotohanan ng salita ng Diyos? Parang Jenga Tower na kapag tinanggal mo yung pundasyon ng katotohanan, babagsak lahat. That's the perfect analogy for it. Ang salita niya raw ang batas ng physics na nagpapatakbo sa lahat. Kung magiging kasinungalingan yung salita, para kang binura yung operating system ng reality. Pero sige, tuloy natin yung hangal na senaryo. Paano kung sa isang di ka panipaniwalang paraan, hindi gumuho yung universe? Ang pangalawang resulta ay yung agarang pagbagsak ng lahat ng nilalang, mga anghel at tao. Bakit daw? Dahil yung mismong tagapagbigay batas ang siyang unang sumuway. Kung yung gumawa ng batas hindi kayang sundin, anong pag-asa pa para sa iba, di ba?
Grabe, ang bigat ng implikasyon yun. At may pangatlo pa, di ba, na para sa akin ay yung pinakamatindi. Ito na yung checkmate. Kung mangyari yun, mapapatunay yung pinakaunang paratang ni Satanas na ang mga utos ng Diyos ay imposibleng sundin at hindi makatarungan. Sa isang iglap lang, yung rebelyon ni Satanas magiging lehitimo, mananalo siya sa cosmic debate. Kaya yung pagtanggi ni Jesus na lumuhod, hindi lang yun personal na tagumpay. Yun ang pagpapatibay sa pundasyon ng buong realidad. Kung ganon, balik tayo sa kasalukuyan. Ano yung itinuturing na idolo o Diyos-Diyosan sa konteksto ngayon? Malinaw na hindi lang to tungkol sa mga rebultor na gawa sa kahoy o bato. Pinalalawak nito ang kahulugan ng husto. Ang idolo raw ay anumang bagay na minamahal, pinagkakatiwalaan o kinatatakutan ng higit sa Diyos. Kasama dyan yung kasinungalingan, maling turo, pero may isang particular na binibigyan diin yung source na ginamit pa yung orihinal na salitang Korean na tamshim o tamsim. Okay, teka, bakit may Korean word na pumapasok dito? Anong konteksto niyan? Magandang tanong yan kasi yung pinagbabatayan nating dokumento may malalim na impluensya mula sa Korean theological thought. Kaya madalas ginagamit yung mga particular na salitang to para bigyang diin yung isang konsepto na baka mawala sa translation. Ang tamsim ay hindi lang simpleng greed o kasakiman. Ito ay isang matinding pagnanasa, isang consuming desire na nagiging sentro ng buhay mo. Sinasabi ng source na ang tamsim mismo ay isang anyo ng idolatria. Teka, yan yung idea na kailangang himayin. So, ayon sa teksto, hindi lang pagsamba sa rebulto ang idolatry. Yung simpleng pagnanasa mo para sa isang promotion, para sa bagong gadget o sa mas maraming pera. Kung yun na ang nagiging sentro ng buhay mo, yun, na handa kang magkompromiso para doon, pwede na palang ituring na pagsamba sa ibang Diyos. That hits differently. Biglang nagiging very personal yung utos. Eksakto. Inilalabas nito yung utos mula sa mga sinaunang templo at inilalagay sa loob ng ating mga opisina, bahay at puso at dinadala pa sa pinaka-ultimate na antas, maging yung sobrang pagpapahalaga sa sariling buhay, yung pagkatakot sa kamatayan na nagiging dahilan para sumuway sa Diyos, itinuturing din yung idolatria. Kasi inuuna mo yung sarili mo, yung pag-iral mo, kesa sa Kanya na nagbigay nito. Interesting. So kung yung unang dalawang utos ay tungkol sa sino ang sinasamba natin, yung ikatlong utos naman tungkol sa paggamit ng pangalan niya, parang tungkol naman sa paano natin nire-representa yung sinasamba natin. Does the source make that connection? It definitely does. Sinasabi rito na yung paggamit sa pangalan ng Diyos sa walang kabuluhan ay hindi lang yung pagmumura o pagsasabi ng "Oh my God." Ang pinakamalaking maling paggamit ayon sa argumentong ito ay yung ginagawa mismo ni Satanas. Yung pag-aakusa sa Diyos bilang isang sinungaling, isang mamamatay tao at isang hindi makatarungang hukom. Sa madaling salita, yung pagsira sa karakter at reputasyon ng Diyos. Yan daw ang sukdulang taking the Lord's name in vain. So, character assassination. Sa kabilang banda, paano naman ipinakita ni Jesus yung tamang paggamit ng otoridad na kaakibat ng pangalan ng Diyos? Ipinakita to ni Jesus noong sinabi niya pinatatawad na ang iyong mga kasalanan, isang bagay na kinagulat ng mga Pariseyo kasi para sa kanila, Diyos lang ang makakagawa nun. Inangkin ni Jesus yung otoridad na yon at ang pinakamatinding patunay, ayon sa teksto, ay hindi niya to ginawa sa salita lang. Binuwis niya yung sarili niyang buhay para magkaroon ng bisa yung kapatawaran. Pinanindigan niya yung bigat ng pangalan at otoridad na dala niya. Okay, this connects to a really heavy topic na madalas hindi naiintindihan, yung pamumusong laban sa Espiritu Santo, yung unforgivable sin. Paano yan pinaliwanag ng text? Konektadong-konektado ito. Ang sinasabi ng teksto, ang pangunahing gawain ng Espiritu Santo ay magpatotoo na si Jesus, ang Mesiyas, ang anak ng Diyos, yung mga himala, pagpapagaling, pagpapalayas ng demonyo, mga ebidensya raw yan na inilalatag ng Espiritu Santo. Ang ginawa ng mga Pariseyo ay tingnan yung mga evidensyang to at sabihing hindi gawa yan ni Satanas.
Ito yung direktang pagtanggi sa patotoo. So, para masimple, kung ang Espiritu Santo yung witness na nagsasabing si Jesus ang daan, tapos ang ginawa mo ay sinabi mong hindi, sinungaling yung witness na yan, para mo na ring isinara yung mismong pinto na dapat mong pasukan. Hindi sa ayaw kang papasukin, kundi ikaw mismo yung nagsabing peke yung pinto. Ganun ba yung lohika? That's a perfect way to put it. Hindi ito tungkol sa isang partikular na masamang salita na nabitawan mo. Ito ay isang state of being. Isang final na pagtanggi sa mismong mekanismo na inilaan ng Diyos para sa kaligtasan. You're calling the divine rescuer a kidnapper. Okay, so nakita natin kung paano ang pagsamba at paggamit sa pangalan ng Diyos ay mga battlefield. Paano naman yung konsepto ng pahinga, ang Sabbath? Sa unang tingin, parang peaceful yan. Pero paano ito ginagawang bahagi ng cosmic conflict ng source natin? Dito nangyayari yung isang malaking pagbabago ng pananaw. Ang sabi ng teksto, yung Sabbath sa lumang tipan, anino lang yon, isang simbolo. Hindi yun yung final destination. Ang tunay na kapahingahan or Sabbath na tinutukoy nito ay yung huling paghuhukom kay Satanas at yung ganap na pagtatatag ng kaharian ng Diyos, yung tinatawag na 1,000 taong paghahari. Ito yung ultimong kapayapaan. At sino ang magdadala nito? Si Jesus bilang Mesiyas. So ang argumento ay si Jesus mismo ang Sabbath, siya yung katuparan ng kapahingahan. Eksakto. Kaya yung pananatili kay Jesus at pamumuhay sa ilalim ng kanyang pamamahala, yung pagtitiwala sa kanyang natapos na gawa, yang ang tunay na pagsasabuhay ng Sabat. Hindi na siya nakatali sa isang 24 oras na yugto sa isang linggo. So, eto yung tanong na practical para sa marami. Does the day still matter? Sabado ba, linggo, o hindi na mahalaga? Para sa mga mananampalataya ngayon, ayon sa interpretasyong ito, bawat araw ay araw ng pamamahinga. Kasi yung kapahingahan natin ay nasa isang persona, hindi sa isang araw. Ngunit, at ito'y isang malaking ngunit, nagbibigay ng babalayong teksto tungkol sa hinaharap. May isang panahon daw na darating kung kailan pipilitin ni Satanas sa pamamagitan ng isang makamundong kapangyarihan ang lahat na sumamba sa kanya sa isang partikular na araw. At ito raw ay kakabit ng tinatawag na tanda ng halimaw. So the key takeaway from the text isn't the day, but the allegiance. Ang issue ay kanino ka sumasamba, hindi kailan ka sumasamba. The day just becomes the mechanism of control, the test of loyalty. Precisely. Ang issue ay hindi kung Lunes o Biyernes o Sabado yung araw. Ang issue ay yung akto ng pagsamba. Pinipilit kang pumili. Luluhod ka ba sa sistema ni Satanas o mananatili kang tapat sa Diyos? Yung taraw, nagiging instrumento lang. Yung linya sa buhangin, kumbaga. Okay, from allegiance, let's move to authority and family structure. Yung ikalimang utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Paano ito tinitingnan sa Christ-centric lens na to? Muli, dinadala tayo nito sa pinakaugat. Kinikilano ng teksto ang Diyos bilang ang ultimong ama ng lahat ng nilalang. Siya ang pinagmulan ng lahat. At si Jesus bilang ikalawang persona ng Trinidad at tinawag sa propesiya ni Isaias bilang walang hanggang ama ang siyang ganap na manifestasyon ng amang dapat igalang. So, does this diminish the role of our earthly parents? O baka naman, binibigyan pa ito ng mas malalim na kahulugan? The latter. Ito raw ay pisikal na pagsasabuhay ng isang spiritual na prinsipyo, parang training ground. Ang paggalang sa mga magulang na nakikita mo ay isang paraan para isana yung sarili mo sa paggalang sa Diyos na hindi mo nakikita. May isang bahagi sa source na kinokonekta to sa sinabi sa 1:1. Kung hindi mo kayang mahalin ang kapatid ng nakikita mo, paano mo mamahalin ang Diyos na hindi mo nakikita? Ganon din daw yung lohika, rito, para sa paggalang. At yung pangako ng mahabang buhay sa lupaing ipinagkaloob sa iyo. Maraming tao iniisip niyan, literal na hahaba ang buhay mo dito sa lupa kung masunurin kang anak. Pero iba ang take ng source, no?
Oo, ang interpretasyon dito ay yung pangakong to matutupad sa pinaka-ultimate at maluwalhating paraan. Ang mahabang buhay ay hindi lang 80 or 90 years dito. Ito ay tumutukoy sa buhay na walang hanggan. At yung lupain ay hindi lang isang piraso ng lupa sa gitnang silangan, ito ay yung buong renewed earth sa ilalim ng paghahari ni Kristo sa 1,000 taong kaharian. Iyon daw ang sukdulang katuparan ng pangakong yun. So, ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Matapos nating himayin ang mga bahaging ito, parang ang lumalabas ay isang radical na muling pagbibigay kahulugan sa 10 utos, di ba? Hindi na sila mga hiwa-hiwalay na tuntunin para maging mabuting tao, kundi isang kumpletong balangkas na lahat ng sinurid nakaturo kay Hesukristo at sa isang malawak na tunggalian sa sansinukob. Eksakto. The main argument of the source is that you find the true meaning, yung spirit of the law, hindi sa rules, kundi sa katauhan at gawa ni Jesus. Siya ang tagapagpalaya mula sa Ehipto ng kasalanan, siya ang taning dapat sambahin, nakabaligtaran ng pagsamba sa sarili. Siya ang tunay na kapahingahan, at siya ang ultimong ama na dapat parangalan. Ang pagsunod sa mga utos, sa kontekstong to ay hindi lang pag-iwas sa masama. Resulta ito ng pagyakap sa kung sino si Jesus. At heto ang isang huling kaisipan para sa iyo. Ipinapakita ng tekstong ito ang isang pananaw kung saan ang bawat desisyon natin, mula sa kung ano ang hinahangad ng puso natin, paano tayo nagsasalita, hanggang sa kung saan natin inilalagak yung ultimong pahinga natin ay hindi neutral. Lahat yan ay isang boto, isang pagpili ng panig sa isang mas malaking labanan. Kung seryosohin natin ang pananaw na iyon, paano kaya nito mababago ang pagtingin mo sa mga tila maliliit na desisyon na ginagawa mo sa araw-araw?